Alright. Good evening again. Good morning. Gandang umaga, maayong buntag, maayong udto. Tayo ngayon ay nasa diary entry number 803. Ngayon po ay Biyernes Santo, no? Ngayon ang pinaka banal na araw, no, sa lahat, sapagkat mamaya gugunitain natin ang mga huling oras ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga huling oras bago siya bawian ng buhay, bago siya pumanaw ng 3:00 ng hapon. There are other entries in the diary that specifically discuss about this scene, no? Kasi nabalikan ni Faustina yan eh. Yun bang, alam niyo yung para ka nagta-time travel? Faustina was able to do that. So, may mga vision siya na nandun siya mismo sa actual sufferings, actual scourging, no? Yung buong passion, no? Faustina was able to penetrate those scenes, no? So, live niyang nakita yon. That's why it was very difficult. Ang hirap kaya tingnan yun, no? Kasi spectator siya, kilala niya si Jesus, alam niya yung sufferings ni Jesus, naiintindihan niya. Bukod sa physical sufferings ni Jesus, naiintindihan din ni Faustina dahil apostol siya ni Jesus. No? Naiintindihan ni Faustina kung bakit kailangan pagdaanan ni Jesus yun. We'll go first to diary entry number 803. My room is next to the men's ward. I didn't know that men were such chatterboxes. From morning till late at night, there is talk about various subjects. The women's ward is much quieter. It is women who are always blamed for this. But I have had occasion to be convinced that the opposite is true. It is very difficult for me to concentrate on my prayer and in the midst of these jokes and this laughter. They do not disturb me when the grace of God takes complete possession of me, because then I do not know what is going on around me. Ang aking silid ay kasunod ng silid ng mga kalalakihan. Hindi ko alam na ang mga lalaki pala ay maingay din. Mula umaga hanggang kalaliman ng gabi, ang dami nilang pinag-uusapan sa kung ano-anong bagay. Palaging ang mga babae ang sinisisi. Subalit may mga pagkakataon din na nakumbinsi ako na kabaliktaran ang totoo. Napakahirap sa akin na magtuon ng pansin sa pananalangin sa gitna ng mga tuksuhang ito at tawanan. Hindi na nila ako naiistorbo kapag napuspos na ako ng grasya ng Diyos, sapagkat sa mga pagkakataong iyon, hindi ko na alam ang nangyayari sa aking paligid. So there are two things na binanggit si Faustina dito. Una, yung ingay ng mga lalaki. Pangalawa, despite the noise, she was able to overcome those noise. Natutunan pa rin niyang tumawid papunta sa kabila, where Jesus and Faustina would meet or would tackle things, or Jesus would be instructing her many things, no? So essentially, pagpunta sa langit, natutunan na rin niya sa kabila ng ingay. So let's discuss first about the male, no? Kasi alam nyo, I remember in March 8, during one of our episodes sa 40 Stories of Mercy, kasi naghanap ako talaga ng entry sa diary ni Faustina about women. And I found out that Faustina had very little insights, no? Have very little insights about women. So actually, yung isang nabanggit nga niya, yung kadaldalan, no? Yung kadaldalan ng babae. Hindi katulad ni Jesus, napakarami niyang entries about women at kung paano niya pinapahalagahan yung mga babae, anong mga roles ng mga babae. I would say that Jesus is feminist. Kasi pag tinignan nyo nga yung Bible, no? Hindi mo expect from
nung mga time na yan, no, hindi mo i-expect sa isang katulad ni Jesus na nagbibigay pagpapahalaga sa mga babae. Halimbawa, yung babae doon sa sa balon na umiigib ng tubig, no? Yun, talagang napaka-feminist ng approach niya doon, no? Kasi dinefine niya yung batas tungkol doon sa hindi dapat nag-uusap ang babae at lalaki doon sa lugar na yon, no? So I would say si Jesus meron siyang abanting pagtingin, no, sa mga kababaihan that many men do not have. So anyway, dito sa entry na to ni Faustina, sabi niya, akala niya kasi, yun sa entry na nabanggit ko dati, no? Sabi niya na madadaldal ang mga babae. Pero dito na-realize niya, naku, ang mga lalaki pala ay madadaldal din. At kadalasan, ang sinisisi nga daw ng mga lalaki sa mga failure, sa mga problema, babae. Now, it is there that Faustina realized na na-convince siya that the opposite is true. There had been occasion that she was convinced that the opposite was true, no? So, kita mo na at this point, na-realize ni Faustina yung stereotyping ba na akala niya babae lang yung madaldal. Kasi nga yung lipunan, ang sinasabi, ang tingin sa babae ay madadaldal. One case of stereotyping, pag sinabing marites, no? Does it refer to a male marites? No. It basically refers to a woman who is madaldal. Nagkakalat ng chismis, no? So, as if babae lang talaga yung gumagawa noon, no? Pero tingnan mo naman, sabi ni Faustina, na yung mga lalaki pala madadaldal din. She was able to realize na hindi lang pala lalaki, hindi lang pala babae ang madaldal, pati pala lalaki. Madadaldal din pala. So, sana kayo din, yung stereotyping nyo about women na madadaldal. Yung pala ay, pangmamaliit sa kababaihan. Unang-una, hindi naman pala babae lang madaldal. So, anyway, the point here is, in this entry, that despite the noise around her, Faustina was able to cross the veil. Faustina was able to meet Jesus. Faustina was able to reach heaven. And kapag nandun na nga daw siya, wala na, blanco na, nandun na siya no? Ibig sabihin nito, her spirit, the soul, was able to travel. Wala na dun. Kasi nga, sabi niya, ano man ang nangyayari sa paligid, hindi na niya alam. Because she was not already there. She had already left. Wala na siya dun sa mismong lugar na yun, in that space. Ang danundala lang ay ang kanyang katawan. So, she was able to master how to cross the veil despite the noise. No? Ganon din tayo. Minsan naghahanap tayo ng quiet place. Kung diyan ka nakatira sa tabi ng release ng tren, hindi ka ba magdadasal? No? Kasi, over a period of time, masasanay ka na rin sa sound na parang kahit dumadaan na yung tren na dyan, hindi mo na narinig ang ingay. Because you have become used to the sound of the train. Nahihirapan ka na lang marinig yung mga usapan. Siyempre, kasi maingay nga yun. Pero hindi mo na siya napapansin. Wala ka halimbawang kausap. Example, wala kang kausap. No? May iniisip ka lang. Duman ang tren. Hindi mo na malayan duman pala ang tren. Because you are so focused on what you are thinking, you forgot about what is happening. What was happening around you. So, halimbawa, pag malungkot tayo, nakafocus tayo dun sa sadness natin, yung source ng ating sadness. Hindi natin namamalayan yung anak natin, nandyan na pala. Hindi natin alam na yung anak pala natin ay nakikipag-usap sa atin, no? Kasi tulala ka, nag-iisip ka ng hindi mo na nalalaman ang nangyayari sa paligid mo. That is why, when you focus on something, kapag focus ka lang doon, nawawala na yung nasa paligid mo. Na kahit pala ang ingay-ingay, na kahit pala naiinis ka, no? Kaya mo nang tumawid. Kasi, halimbawa, kahol ng aso, kahol niya ng kahol, no? Hanggang sa nasanay ka na lang kahol ng kahol na yan, na kahit nagme-meditate ka na or nagcha-chaplet ka na, hindi mo na naririnig yung kahol ng aso kasi you are already focused on your prayer, kung anong pinagdadasal. Sa ating streams, no, minsan may maingay, no, pero hanggang ngayon ba,
bothered ka pa rin dun sa mga ingay ng mga halimbawa, yung isang participant, halimbawa, hindi nag-mute, no? Hindi siya nag-mute. Di naka-unmute ngayon. Eh, di yung ingay nung naririnig mo. Hanggang ngayon ba, nabibigyan mo pa rin ng pansin yun, yung ingay na yun? No? Ako, syempre, mabibigyan ko yun ng pansin, pero hindi ako naiinis. Isa-silent ko lang, imumute ko lang, kasi narinig ko, no? Kaya, pero kung lang ako, kung participant lang ako, hindi ko na po yan talaga pinapansin. Sana ganun din sa inyo na kahit na may mga glitches or whatever, kapag tayo nagdadasal ng chaplet, ano na yung level ng focus and concentration mo? 'Di ba? Kung sa isang ganon or kalampag ng kaldero, kasi minsan, di ba, may nagluluto kalampag ng kaldero, or minsan yung hilik, no, naririnig mo, napo-focus ka pa ba doon? Napupunta pa ba yung attention mo doon? Napakadali pa rin ba sa'yo na iba yung concentration mo? So, ibig sabihin nun, hindi ka pa po nakaka-level up in terms of your prayer life, yung concentration. Kasi kaya yan, no? Kayang baliwalain yung noise o ingay sa paligid mo if you would only focus on the Lord Jesus. So, tumingin ka lang sa Kanya. Pag nasanay ka na siya lang nasa isip mo, nasa puso mo, talagang lahat ng nangyayari sa paligid mo, hindi mo na mamamalayan. Of course, the case of Faustina was very different kasi ito, talagang tumatawid siya sa kabila. No? Talagang yung kaluluwa niya ay nagta-travel, nawawala talaga sa kanyang sarili, sa physical body niya. So, that was different. Pero, ang point dito is, even if you are just praying, nakakatawid tayo somehow. Not the same as what Faustina would experience. Not exactly the same, no? Pero, ganun din po yun. At a certain level, kapag marunong ka ng mag-focus and concentrate, everything, all other things around you, baliwala na po yun sa'yo. So, it is my prayer that your skill of concentration mag-level up din. Tumaas na yung level ng concentration natin. Because by then, we would be able to be very near doon sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Alright.